kita. Kagurangan, kaugayaan sa imong mga nasasangkuban na sinkairaking panagula, sinda, at mga balaog kan sa imong grasya, kananing sinda, na mainit sa paglaong, pagtubod at pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutog kan sa imong mga pagbuod. Huli kay Yesu Cristo, magurangan niya mo sa imong aki, nagaiba mo nagbuhay asin nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa inot na babasahon, ipinapahayag na mayroon ibang makakamhan kundi ang Diyos sa langit. Si Mateo tako ang babasahon. Pagbasa sa libro ng Kadulungan. Mayroong ibang Diyos maliban sa imo, na nag-aataman kang gabos, na mapapahilingan mo na bakong sala ang sa imong paghukom. Taan sa imong kusog kapinunan kan kasuriputan, asinimhuli takagurangan ka kan gabos, na pinapangunugunan mo ang gabos. Taan kusog ipinapahiling mo, kung dai tinutubod ang kapanuan kan sa imong kapangyarihan. Asin sa mga nakakamidig sa imo, ang kaisugan. Alagad, ika nakagurangan kusog, tamang-tama sa langang naghuhukom, na mamahala sa mo sa dakulang pagpasensya, kayaon man sa nasa imo, nuarin man ipagbuot ang kapangyarihan. Tinukduan mo ang sa imong banwaan sa siring na mga gibo, nakaipuhan ang suripot, maging makatawo, asin tinauan mong marahay na paglao. Ang sa imong mga aki, hulit na tinatawan mo sinda, ng pagbakli, hali sa mga kasaanan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbag po kang gabos, ikakagurangan makagaya-gaya asin mahuli. Ikakagurangan marahay asin mapinatawag, mayaman sa pagkahirak sa gabos na pinapod sa imo. Himati at kagurangan ang sakong panibig, hinanyuga ang tingog kan sakong mapimahirak simbag po. Ikakagurangan makagaya sa imong. Ang gabos na nasyon na binibo mo maarabot, ta magsasamba sa atubang mong kagurangan. Asin papamurawayon ang sa imong ngaran. Tadakula ka, asin nagigibunin mga ngangalasan. Ika o Diyos, ika sana, simbag mo. Ikakagurangan makagaya sa imong. Alagad ika kagurangan, Diyos na manerakon asin maugay. Matinios asin mayaman sa pagkahera, sa katutuuhan. Nilinya ako asin kaugay mo. Itaw mo ang sa imong kusog sa imong surugoon, simbag po. Ikakagurangan makagaya sa imong. Huli kang sa toong kaluyahan, tinatabangan kita ng Espiritu na magpamili. Kay matuyo tako ang tataramon ni Diyos. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang Espiritu nagsasanggawa sa satong kaluyahan. Takon anuan kaipuhan kang ipamigid, dahil taaran. Alagad, ang Espiritu na mismo nakikimaherap sa mga inagrangay na dai ikasabi. Asin, aram ka nagsisiyasat kan mga puso, kung ano ang kamautan kan Espiritu. Kulit ang Espiritu nakikimaherapan, susok sa Diyos para sa mga banal. Tataram kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrutyaw kan maray na banayta. Hallelujah.
Nakagurangan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinulat ni San Mateo. Kamuran sa imong Saruman sa parabola, inusip ni Jesus sa katawohan, ikakabaing ang kahadean, kan langit sa sarong tawo na nagsabuag ni marahay na bandi sa sayang uma. Mantang nagtuturo ang mga tao, puminabot ang sayang kaiwan, nagsabuag ni maroy-baroy sa taaw kan paroy, asin huminari. Nakan magtubo ang kinarong, asin magbunga, dangan man nagluwas ang maroy-paroy. Nagdulok ang mga surugoon kan kagharong asin nagsabi sa iya, kagurangan, bakong marahay na banhi ang isinabuag mo sa imong uma. Napanote goning maroy-paroy. Nagsabi sa ida, kaliwal na tao ang duminibo kaya. Ang mga surugoon nagsabi sa iya, buot mo kami magduman asin gabuton ito. Nagsabi dai, katibaan sa pagtipon may maroy-paroy, magabot manindo ang paroy, kaya pabayae na magtalubo ang duwa sagkod sa pag-ani. Asin sa karanihan, sasabihan ko ang mga parakani, tambakon muna ang mga maroy-paroy, asin at upong-upunga tanganing masulo gabos. Alagad ang paroy ipuna sa sakong tampulo. Marahay na bareta kan sa tong takaguran. Kamuran sa imong espiritu. Matugaw. Mga tugang sa pagtubod, banwaan ng Diyos. Ngunyan, karong baog ba na agaw, nakakatripon kita, di siya na para isilibrar ang banal na misa, kundi para masaksihan ang sarong bagayon na bukasyon at pagkainaguman ni Alvin at ni Agnes sa atubangan kan mahal na Diyos, sa atubangan kan siyang pamilya, mga barkada, na sinda magpropromesa ng sindang pagkainaguman magiging dayupot hanggang sa katapusan kan sindang buhay. Asi mga tugang, sa Ebanghelyo, kadagog niyato mo niyan, ang manunungod sa sarong field, uma, na kung saan, igwaning tubo kan maroy-paroy, asin kan paroy. Ang mga magayon na banhi, asin bakong magayon na banhi. Sa inat na paghiling, garo ang satuyan na daw na Ebanghelyo, bakong angay para sa Ebanghelyo sa pagkainaguman. Na siguro, ka-expect kita kan Ebanghelyo na manunungod sa pagkamuot, manunungod sa wedding feast at Cana. Pero mga tugang, si Jesus nagtutukdo manunungod sa sarong maroy-paroy, asin sa sarong paroy na parehas na nagtatalubo. Asin, tulubod na ko na yung ini ang maninigo na Ebanghelyo sa satuyang selebrasyon niya. As if na si Jesus, ipinapagdugdog kita na ang pagkainaguman, mayo ng pagkainaguman na inano pa ini kagayon, inano pa ini karinas, permi negwaning maroy-paroy, permi igwaning paroy. Igwang marakay na bani, asin bakong marakay na bani. Mga tugang, pag ang paroy sa Ebanghelyo, yan representar ng pagkamot. Yan representar ang sa indong mga pangaturugan. Ang
ya pagilumdum kay ni, representar kay ni, and sa indong biyakiras na pagtubod. Ang kaumahan, ang mga aki na itataupa kay Alvin na si Agnes, ang mga sakripisyo nila sa lambang saro, asin ang mga bendisyon na mag-aabot para sa sila. Pero sa pag-abot kan paroy, igwaman ng maroy paroy. Ang bakong mga marakay na banhi. Asin, ini, iyo sa mga representar sa mga misunderstanding, mga kadisganaran, financial concerns, elang, pati moments of frustration, asin sa mga momento na kung sakit magpatawad, kung sakit magtao ng kapatawaran. Kung kaya ta Alvin and Agnes, sala ang pag-isip na ang pagkainaguman, a good marriage, mayo ni maroy-paroy sa sendang buhay. Kasi Jesus nagsasabi na ang marangay na banhi, asin bakong marangay na banhi, nagtatalubo parehas, asin pag-abot kan panahon, haharbison, kukuhaon. Sa ibang pagtaraw, ang successful na marriage is not one without problems. Kundi, ang successful marriage, nagpapadagos ang pagkamuot, nagtatalubo ang pagkamuot, maski sa tahaw ng kagabatan, sa tahaw ng problema. Mayo maning agum na lalaki na aagumon ang perfectong babae. Asin mayo maning agum na babae na aagumon ang perfectong lalaki. Asin iyo ini ang dadala ko ni Agnes sa sin ni Agvin sa sendang pagyaog sa pagkainaguman. Bako sana ang sendong mga kusog, ang sendong dadalhon, kundi ang sendong mga kaluyahan. Kung na ay daw, you expect perfection for each other, sooner or later, you will become disappointed. Pero pag nag-expect ka mo na ang grasya kan mahal na Diyos, nagtatalubo, nagpapadako sa inyong imperfections, ang sa inyong pagkainaguman will flourish. Mga tugang, sa first reading, kung nagdangog kita, nahiling niya ito na ang mahal na Diyos, pahiling ang siyang kapangyarihan, power, sa paagi ng pagkahirap, sa paagi ng pagiging pasensyoso, patience, and mercy. Kasi, yung ini siguro ang saro sa greatest lesson para sa pagkainaguman. Love requires in pagiging pasensyoso, patience. Love requires patience. Patience, buong sabihon, biyapili mo na makasabot kaysa sa paghusga. Ang patience, buong sabihon, biyapili mo na magdangog kaysa sa pag-react. Patience, buong sabihon, biyapili mo na gilumdumon ang sa imong aagumon na magtatalubok sa ulo-aldaw na pagkabuhay. Parehas man sa satuyang mahal na Diyos, God is so patient with us. Kung kaya sa Alvin and Agnes, kamo inaapudan na maging patient sa lambang saro.
Teotro ko, marriage is not about finding perfect person. Tama yun, maling perfectong tao. Kundi ang marriage, saruin ng paagi para manugan ang pagkamuot sa imperfecto na tao. Nego ni mapakumbaba na puso. Kung kaya si San Pablo, biya sabihan kita kan comforting message. Ito yung nadangog sa satuyang ikalawang babasahon. Sabi niya, na maski day niya to aram kung paano magpamiti ang banal na espiritu nagpapamitbit sa katulian. Sa Alvin and Agnes, maabot ang panahon na ang sa indong mga tatarahon, makakamati ka mo ni kagisganaran. May mga aldaw na maabot na di nyo na aram kung paano tatapan ng solusyon ang sindong mga problema. Maabot na nga daw na ang mga luha mas makusog na kaysa sa sindong pag-ulang. Kasi pag nabot ang aldaw na ini, dai matapos ang sindong pagpamibig sa lambang saro. Ang magkainaguman na nagluluhod sa atubang santagurangan, nagpukwa sa iyaning kusog, tanganing magpadagos sa buhay. Ngunyan na daw, matukal kamo kan mga singsing. Asin ang singsing na ini, aram niya ito, na bilog. Mayo ng katapusan, mayo ng kapinukan. Asin ang simbolo niyan, simbolo ng pagkabuot, na kay Tuhan erinyo sa urong alda. Bako sa nakan mga romantic feelings, kundi kang ding paud na pagpahiling kan karahayan. Ding patud na pagpahiling kan sakripisyo. Ding patud na pagpahiling kan pagpatawad, asin kan pagiging faithful sa lambang saro. Mga tugang, pinumdumon niya ito, sa Alvin asin Agnes, ang pagkamuot, dahil nasusustain kang mga extraordinary momento, kundi ini, biya build sa paagi kan mga ordinaryong akto na biya ibo consistently. Asin, kadako ng mga bagay na pwede natin masabi. Araw kan pagkaput kan sa indong agum, pagkatapos ng argumento. Ang pagsabi ng nagkasala ka, kaday na mahayat sa imo partner. Magpamibig bago magkatuloy. Magpatawad ng madari. Asin, pirmi ka mong magkaibangan sa kaugmahan. Dahil nindo tugutan na ang pride mas bagay makusog kaysa sa indong pagkailangan. Mga tugang, sa Alvin and Agnes, ngunyan, you are planting a wheat. You are planting a paroy. You are planting a good seed. Asin ini, sa indong ibaribi ng pamibig. Sa indong inorish ng forgiveness. Asin pakusuron kang banal na Eucharistia. Asin pag nagkabot, ang mga maraming karod sa indong buhay, day ka mo magpanik. Day ka mo mag-give up sa lambang saro. Kundi, ginamdamon nito na si Kristo na kagurangan, iyo ang yaon na kaibahan niya to. He walks with you to every season of your marriage. Kaya, pag ginibo nyo si Kristo
na sentro kan sa inyong halong, ang sa inyong pagkaminuutan, magmamature, arog sa paroy na pwede nang i-harvest. Tugod, ang sa inyong pagkainaguman, maging testimonya, kan dayupot na pagkainaguman, posible sa panahon na ini. Na ang pagkapatawad, mas makusog kaysa sa resentment. Na ang grasya ng mahal na Diyos, mas makusog sa anuman na problema ng magkainaguman. Tugod, ang tuyang mahal na ina, na inibakan si Kristo duman sa bagong kasal sa Kana. Diyahan man ang sa inyong pagkainaguman ni Kristo na sa iyang akit na sa tuyang kagulang. Mga tugang, pagurot-uropan po niya ito si Mother Ramon. Hanggang dito na lamang po ang pagbablog ko. Welcome to my channel, Jaime Ton Vlog. Thank you. Bye-bye.